Lang po. Tapos na po yung tag-ulan eh. Nakaalis na po si Bagyong Ramil, pabalikin pa natin. Sige po, ang tema po natin is, yung message po is, binasi ko lang po sa tema ng church natin. Ang tema po, kung di ako nagkakamali, is Harvest of Righteousness, Focusing on Spiritual Blessings, and the Fruits of Faith, Encouraging Thankfulness, and righteous living. So if you have Bibles po, buksan po natin sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 11. Pero wag po kayong mag-alala, hindi po ako magpo-focus sa pagbibigay. So i-mix natin yan o i-incorporate natin yan with spiritual blessings. Okay po, 2 Corinthians chapter 9. Salamat po sa privilege po na binigay ng Panginoon. Kasi may naniniwala pa po sa atin, di ba? Mahirap pag wala nang naniniwala. So 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 11. So kung maaari po, kung malalakas pa po ang inyong mga tuhod, tayo pong lahat ay tumayo as we give respect sa salita po ng Panginoon. So ang message po ngayon is, sow generously, harvest bountifully. Kung gusto mong umani ng marami, magtanim ka ng marami. Okay po. Okay, verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give not grudgingly. So pause muna po tayo dyan. Kapag pala tayo nagbibigay, dapat hindi masama yung loob natin. Hindi napipilitan. Dapat masaya ang taong nagbibigay. Pag nagbibigay tayo, dapat wala tayong marami pang sinasabi. Okay? Tignan po natin. Or of necessity, dahil kailangan ko magbigay. For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you. Yan yung harvest. That you always having all sufficiency in all things. Kapag may masayahin ka daw na pagbibigay, lahat sa'yo sapat. Walang kulang. May abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor. Tignan niyo po yan ha. His righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. Last verse, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. So, let us pray po. Pag-pray nyo rin po ako na maging maayos po yung salita ng Panginoon. Panginoong Diyos, Creator of everything, the author of our lives, thank you, God, for saving our souls, Panginoon. Thank you for putting us into the ministry. Thank you for blessing us freely. Panginoon, alam namin lahat ng mga blessing na meron po kami, ito po ay libre galing sa iyo. Kaya Panginoon, turuan niyo po kami from the principles of the Bible that we will apply it no matter what, Panginoon. And most of the time, we admit, kami po ay nag-fail sa mga bagay po na ito. Panginoon, as I'm going to speak outwardly, you speak inwardly. Kayo po ang siyang makita. And I am praying, Lord, for the power and moving of the Holy Spirit. Speak to the hearts of your people, Panginoon, at kayo lamang siyang makita. I pray, Lord, na mas maging maliwanag ang inyong pong salita dahil kayo po ay nasa gitna po namin. Magligtas ka po ng kaluluwa, kayo po siyang manguna, magabay. In Jesus' name we pray. Amen. So, maaari na po kayo makaupo. Maraming salamat po. Now, 2 Corinthians chapter 9, verse 9 to 11, yung verse 9 to 11, is a part of the Apostle Paul's appeal to Corinthian church to give generously to support fellow believers in need, particularly those in Jerusalem. So ito po, the context of this verse is the admonition of Paul to the Corinthian believers na hindi na dapat kakalimutan magsuportahan sa bawat isa because we are in the family of God. In verse 9, quotes Psalms 112 verse 9, portraying the righteous person who gives generously to the poor. So yung pagbibigay pala sa mga nangangailangan, righteous thing yan sa harapan ng Diyos. Verse 10, ito po, uses a farming metaphor.
Just as God provides seed to the sower, He will provide for the generous giver and increase the results of their righteousness. So kapag pala ikaw, generous ka, mapagbigay ka, ang Diyos ang magbibigay sa iyo more than you give. So I experience po yan sa aking buhay. At totoo po yan. At huwag tayong manghihinayang na ibigay kung anong meron sa atin because all that we have ay libre galing sa Panginoon. Sabi nga ng Bible, freely receive, freely give. Kapag libre mong nakuha, libre mong ipamahagi. Ang kaligtasan, libre mong nakuha, dapat libre mong ipamahagi. In verse 11, highlights the ultimate purpose of generosity. It leads to abundant thanksgiving to God. Not just the meeting of material needs, but also spiritual blessings. Yan po yung sinasabi ng ating tema. Ang verse 11, ito po yung byproduct ng verse 9, verse 10, na kapag ikaw naging mapagbigay ka, hindi ka lang i-bless materially. Okay? Kasi yung material, automatic na lang yan. Ang pinakamahalaga, yung spiritual blessings. Yung kada pupunta ka ng church, masaya ka kasi because you are generous person. Hindi lang sa time mo, hindi lang sa talent mo, sa treasure, basta lahat. At alam nyo po, kapag ikaw generous ka, kahit walang-wala ka, madali na lang magbigay kapag meron ka. Or in other words, kapag ikaw generous ka nang walang-wala ka, madali na lang maging generous kapag pinagpala ka na ng mga meron ka. Kasi nung walang-wala ka, kaya magbigay sa Panginoon, tama? So pag meron ka na, mas madali lalo. O sana po nagigets po natin. Now, in essence, these verses frame giving as an act of faith with the assurance that God will supply, bless the giver, both materially and spiritually. Tonight, hindi po ako magpipreach ng first fruit. Against po ako dyan. As a pastor, hindi ako magpipreach ng first fruit, hindi ako magpipreach ng tithes. What I'm going to preach is yung leading ng Panginoon is how to harvest yung mga righteousness na itinanim natin. Di ba, sino ba namang ayaw ng may-ani? Walang isang mangmang na magtatanim na gusto niya wala siyang ani. Di ba? Nakakita na ba kayo ng farmer na, gusto ko magtanim para wala akong ani? So kaya tayo nagtatanim kasi para magkaroon tayo ng harvest. Sa buhay natin mga kapatid, ang sikreto, kung gusto nating umani ng sagana espiritual, nakadepende po yan sa pagtatanim natin, espiritual. So ngayon, paano tayo makapag-harvest which we can focus on spiritual blessings? So, paano po tayo makapag-ani na kung saan ay makakatutok po tayo sa mga spiritual blessings? Very practical po ang mga points ngayon. Number 1, first point, planting with purpose. Sa pag-aani po natin, kung gusto nating, if we want to harvest bountifully, dapat yung pagtatanim, sinasadya po natin. Hindi pa pwede yung aksidente magtatanim tayo. No? Kusang sumulpot yung santol dyan. Kusang sumulpot yung talong dyan. Sa pagtatanim, cultivate muna. Kasi ang bato, ang lupa mabato. So meaning to say, maghihirap muna tayo. Hindi pa pwede magtatanim ka, hindi ka maghihirap. Diba? So planting with purpose. Dapat may layunin tayo sa araw-araw. So ito po yung planting with purpose, yung Galatians chapter 6 verse 7 to 10. Sabi ng Bible, be not deceived. Huwag tayong papadaya. God is not mocked. Ibig sabihin, hindi po natin kayang lokohin ng Diyos. For whatsoever a man soweth, that he shall also reap. Sabi ng number 7, huwag tayong papadaya sapagkat ang Diyos, hindi natin siya maloloko kung ano ang tinanim ng isang tao, aanihin ng isang tao. Now, ang tanong ngayon, kung bakit ka nagkakasakit, kasi nung bata ka, baka panay sigarilyo mo. Bakit ka may rayuma? Kasi ang takaw-takaw mo sa taba, di ba? Bakit ang BP mo 180 over 180? Parang OA naman yata, 180 over 180, no? Ano yung motor? Di ba? Pag nakakita ka ng taba, sausaw, may patis, may sili, sige, kain. Di ba? Minsan, alam nyo, ang kailangan sisihin natin tayo eh. Base sa ating mga tinanim natin. Iyan yung sinasabi ng verse 7. Kung ikaw nalulungkot ka, baka meron kang ginawang kalokohan noon. May nakausap ako dating inmate,
At pastor, nung nakulong ako, hindi ko sinisi yung kapitbahay ko, hindi ko sinisi yung nanay ko. Sabi niya, nung nakulong ako, na-realize ko, siguro may ginawa akong kalokohan dati, kaya ako inaani to. Yun ang prinsipyo ng Biblia. Sa buhay natin, mga kapatid, mag-ingat tayo sa kung anong tinatanim natin. If you are in this room right now, nagtatanim ka ng sama ng loob, putulin mo na yan, kapatid. Kasi ang aanihin mo dyan, sama ng loob. Kasama po ako dito, ha? Kung magtatanim na lang tayo, yung kabutihan na lang. Amen? Verse 8, For he that soweth to his flesh, shall of flesh reap corruption. Ano bang gawain ng laman? Pag sinabing flesh, mga kapatid, ito po ay hindi align sa kagustuhan ng Panginoon. Okay? Ang flesh, ano bang gawain ng flesh? Mayabang tayo, sinungaling tayo. Gusto natin tayo laging napapansin. Ang mga kabataan, ang dami-daming account, no? Pambira, meron sa Santa Cruz, inad ako, 10 beses na yata akong inad, ang daming Facebook. Sabi ko, Brad, ano ka, celebrity? Bakit pa iba ka ng Facebook? Kasi pastor, ang dami kong stalker. Wow, ha? Pogi mo, Brad. Pogi mo, sis. Okay? So, anong ano doon? Gusto ng tao, especially mga kabataan ngayon, sila ang napapansin. Alam mo, kabataan, para mapansin ka ng crush mo, maglingkod ka sa Panginoon. Oo. Kahit ayaw sa'yo ng magiging biyanan mo, gusto ko na niya kasi naglilingkod ka sa Panginoon. Yun ang magtamang pagpapapansin, no? So, verse 8, last phrase, But he that soweth to the Spirit shall of the reap Spirit like everlasting. Kapag ikaw naman nagtanim ka ng sa Spirito, ang aanihin mo, panghabang buhay. Ito yung mga bata, ito yung forever. Ha? Sa Bible may forever, sa mundo wala. Okay? Ang forever nasa Bible. Yung iniisip mong forever mo ngayon, pag nakakita na maganda yan, hindi yan forever. Tama? Pero yung pag-ibig ng Diyos, kapag natunghayan mo, kapag diligawan mo yung Diyos, sasagutin ka niya agad. Yun ang forever dun sa langit. Mga bataan, kayo muna kakausapin ko ngayon kasi naging bata din ako eh. Kung anong tinanim nyo ngayon, pagtanda nyo, aanihin nyo rin. Tayo namang mga matatanda, may edad, kailangan kabahan na tayo. Kasi pag tayo ay umiidad, ito na yung singilan. Di ba? Pag may utang, nakakatakot pag may mananiningil. Di ba? Ang nakakatakot mga bata yung singil. At yun ay pagbabayaran natin sa harapan ng Diyos. So planting with purpose. Kung gusto mong umasenso sa buhay, mag-aral ka mabuti. Kung gusto mo ng peace of mind, lumapit ka sa Diyos. Kung gusto mo makapag-asawa ka ng matino, makinig ka sa pastor mo para paglaki mo, pag naging magulang ka, paikinggan ka rin ng anak mo. Ganun lang din naman yan. Pag suwail ka sa magulang mo, balang araw, susuwain ka rin ng anak mo. Paikot-ikot po ang buhay. Pero mga kapatid, pwede nating putulin yung cycle na yan. At mag-uumpisa yan ngayon. Okay po? Ito naman, verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Alam niyo, sa paggawa ng mabuti, huwag kayong mapapagod. Kasi may Diyos na nakakakita. Hindi ka man pasalamatan ng tao na yan, balang araw yung ginawa mo, yun din ang eksaktong gagawin sa'yo. Huwag ka lang maiinip. Pastor, hindi naman ako napapansin. Okay lang yan. Kasi ang Diyos natin hindi natutulog. Verse 10, As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Sa pagtatanim, wala tayong pipiliin, mga kapatid. Lahat pwede nating gawan ng mabuti kasi Kristiyano po tayo, di ba? Especially unto them who are of the household of faith. So righteous living begins with intentional choices. Yung matuwid pala na pamumuhay, ito ay nagsisimula sa sinasadyang pagpili. Tama? Mga bata, bakit ba kayo nagpunta rito? Kasi sinasadya nyong magsimba. Di ba? Bakit ba kayo nagpunta dito? Bakit ba kayo naging sepak player? Automatic? Pastor, pagkapanganak ko, sepak takraw player na ako eh. Ganun ba yon? Sinadya nyo, di ba? Paano po ba magsepak? Paano po ba dyan? Sana naman po dito, no, sa atin, dito tayo sa may natin sa kabilang, ikabig natin sa kabilang banda. Sana wala naman nagsimba dito na napilitan.
Amen? Kasi, naniniwala tayo, kapag nagsisimba tayo mga kapatid, we are Christians at hindi tayo pinipilit. Okay? So, yun po yun eh. Planting with purpose. Kaya kung may mga nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, baka bunga po yan nung itinanim natin nung araw. Kung gusto natin ng masaganang ani, lalo na spiritual, it depends on how you sow spiritually. Baka kaya konti yung answered prayer kasi hindi tayo nananalangin. Di ba? Bakit sila napakaraming answered prayer? Bakit ako kukunti lang eh? Mag-pray ka ng 5 minuto, matagal pa sa'yo eh. Tama, matagal pa sa atin. Now, kung gusto natin maging saganang spiritual life natin, sipagan natin magtanim. Yun lang naman po yan eh. Life is all about principles of farming. Pag may itinanim ka, may aanihin ka. Alam ko yung nasa isip niyo eh, bakit yung iba pastor hindi nagtatanim, kumakain? Kinukuha nila, hindi nila pananim. Di ba? Mas masarap, kainin mo yung tinanim mo. Lalo na spiritual. Mga bata, bawat isa po sa atin. So lahat tayo, sadyain natin, magtanim ng sinasadya natin. Okay? Yung iba nananadya, manakit ng damdamin eh. Hindi po ganun. Diba? Yung iba nananadya, ibang sadya eh. Baka kayo mga bata, may iba kayong sadya dito ha. Tama? Dapat ang sadya natin, Panginoon. Okay? So planting with purpose, yun po yung first point. Secondly, pursuing purity. Hindi pa pwedeng magtanim ka, pag tumubo, hayaan mo na lang. Didiligan mo yan, para hindi mapunta ng insekto ang lalagay natin. Baygon? Hindi baygon ha. Bira, lasan lamok na yon, no? Ano, yung abono. Nagtanim ka ng mais, ispray mo ng baygon, no? Hindi. Di ba? Para maging pure yung ani. Sa buhay natin, ganun din. So we must pursue purity or pursuing purity. Matthew chapter 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Aminin natin lahat tayo yung puso natin di tama sa Diyos. Kasama ako dun. Bakit? Kasi araw-araw kung ano yung nakikita natin will affect our heart. Sabi ng Jeremiah, mine eye affected mine heart. So kung maapektuhan na lang din yung puso natin dahil naawa tayo sa kapwa natin, dahil nakita natin walang makain si ganto ganyan. Okay? So, yun po yung sinasabi ng Matthew 5 verse 8. Masaya daw yung may dalisay na puso, for they shall see God. Ano bang ibig sabihin yan? For they shall see God. Literal ba yan? Hindi. Ibig sabihin, kapag may dalisay tayong puso, makikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Yun po yan. Kaya nga may kanta lagi sa Born Again. Paborito kong kinakantayin lagi nung 13 ako, sinasama ko nila tito sa Born Again. 10 pa lang yata, nagsisimba na kami sa Born Again. Lagi sila may kanta. Yung kanta, sabi ng kanta, pusong dalisay, ang aking nais. Ganun ba yung nais natin? Sabi pa ng kanta, gawin mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Ganun ba nais natin? So let us pray to God, Lord, kung ano man may sama man ako ng loob sa magulang ko, Panginoon, tanggalin mo. Alam niyo, mga bata, lumaki ako na may sama ng loob sa magulang ko. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, ay paano tinatanggal ng Panginoon? Because there is God. Okay? Righteousness is not just external. It starts with a heart set apart for God. Hindi lang ito puro panlabas. We must guard our hearts and mind from anything that pollutes your soul. Dapat daw, gwardyahan daw natin yung puso natin sa mga bagay-bagay na kung saan magdudumi ng kaluluwa natin. Especially social media. Ang daming bastos po dyan. Napakarami. Kahit hindi mo i-click, lilitaw. Oo, lilitaw. So, kaya yung pagpunta natin sa simbahan, hindi magandang spirit natin, ang tanong, nag-pray ba tayo ng dalisay na puso? Bago ba tayo nagsimba dito, nag-pray ba tayo, Panginoon, please bigyan niyo po ako ng maayos na puso.
Kaya alam nyo, minsan nakakapagtaka, mananampalataya, galing dito, paglabas, bad trip sa buhay. Bakit? Hindi kayang tanggapin yung salita ng Diyos. Hindi nag-pray ng dalisay na puso eh. Pero kung nag-pray tayo ng dalisay na puso, kahit ang preaching masakit, lalabas tayo okay. Hindi eh. Paglabas, hindi mo makausap. Dahil ba tinamaan sa preaching? Kasi hindi tama ang puso natin, kapatid. Kung meron tayong tutugisin, yun yung puso natin, hindi yung kapitbahay natin. Hindi yung kapwa nating mananampalataya. Tugisin natin sarili natin. Psalms 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ito si David, nagkasala po siya that time. Alam niyo, walang sinisi si David. Maraming tao pa nagkakamali, naninisi pa eh. Si David, nung siya'y nagkasala, hindi po siya nanisi. Kaya si David, bakit po siya na-restore sa kingdom? Kasi nagtanim siya ng pagsisisi. Umani siya ng forgiveness. Diba? Yun lang naman po sa buhay natin eh. Kapag tayo nagkamali, ang itanim natin pagsisisi so we can harvest forgiveness. Kaya madali na lang sa Panginoon na i-restore si David. James 3 verse 17. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. May nakita po akong word dyan, yung easy to be entreated. Alam niyo po bang ibig sa Tagalog niya? Ibig sabihin sa Tagalog, ng easy to be entreated. Ang easy to be entreated in Tagalog, unang-una, madaling pakiusapan. Kapag pala tayo may maayos yung puso natin, madali tayong pakiusapan. Nakakita na ba tayong mahirap pakiusapan? May kakilala po ba tayong mahirap kausapin? So, dapat ang Kristiyano hindi ganyan. Hindi mahirap kausap. Amen? Kasi nga, dalisay yung puso natin eh. Pangalawa, madaling kausapin. May mga tao na mahirap kausap. Mahirap kausapin. Pangatlo, maunawain at bukas sa pakiusap. Kahit i-research nyo po yan sa Google, hindi po ako nagsisinungaling. Yan po ang ibig sabihin ng easy to be entreated. So bilang isang Kristiyano, dapat hindi po tayo umaakto na mas mataas pa po sa iba. Dapat alam natin ibaba yung sarili natin. Paano yan? Nag-start sa puso. Dapat walang Kristiyano na ipa-importante. Kapag tinawagan ka, go ka kasi daig pa natin ang public servant. Amen? Kung gusto mo, kung ayaw mo na ikaw naghihintay, dapat ikaw hindi ka nagpapahintay. Yun po yun eh. James 4 verse 8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Sometimes, mas concerned po tayo sa pumapasok sa bibig, tama? Mas concerned tayo sa pumapasok sa bibig. Takaw ni pastor, oh. Diba? Daming kinaing sangyup, oh. Ubos yung fish cake, ubos, oh. Minsan, concerned tayo sa pumapasok sa bibig ng tao, tama? Pero minsan nakakalimutan natin yung lumalabas sa bibig, yung po yung nakakasira. Matthew 5 verse 11 and then 17 to 19. Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Do not ye understand that whatsoever entereth into the mouth goeth into the belly, and is cast out into the throat? Ay, ang ibig po sabihin dito, yung kinakain naman natin physical, pag natunaw yan, saan mapupunta yan? Sa septic tank, tama? Pero yung lumalabas galing sa puso natin, ito po yung nakakasira sa tao. Ayan po yung nakakasira sa tao. Verse 19. Ito po yung dahilan. For out of the heart proceed evil thoughts. Yan daw yung galing sa puso eh. Masamang pag-iisip, murders, kahit hindi ka pumatay ng tao, para kang pumatay na rin. Hindi mo man literal na sinaksak ang tao, pero pag sinabi mo yung tao na yan, mamatay na, para ka na rin pumatay. Yun ang sabi ng Bible. Adulteries, fornications, thefts, false witness. Ito, false witness. Kahit hindi mo naman nakita, sasabihin mo, siya gumawa. Kahit wala ka namang basyan, narinig mo yung salita, sige, maniwala ka. Diba? And then, blasphemies. These are things which defile a man,
But to eat with unwashen hands defileth not a man. Kasi nung time na yan, may mga Pariseo, mas concerned sila sa tradisyon kaysa sa relasyon sa Panginoon. Mas concerned sila sa panlabas kaysa sa panloob. Kumain ka lang na nakakamay, naku, violation na kaagad. Kaya nagalit sa kanila yung Panginoon. Alam nyo, kayo mga Pariseo, masyado kayong mapagpaimbabaw eh. Kung ano yung panlabas, doon kayo nagpo-focus. Hindi kung ano yung pumapasok sa bibig, kung ano yung nakakasira. So, for us to harvest bountifully, we must pursue purity. So, kapag may malinis na puso na tayo, di ba? And then, ito po, practicing praise. Pangatlo, nakakita ka na ba ng umani? Malungkot? Ay, ang dami kong ani, isang truck. Meron bang ganon? Dami kong ani, strawberry. Matutuwa tayo, di ba? Pag may ani. So, it depends nga po yan sa second point natin. Ang isang tao na marumi ang puso, hindi magpapasalamat yan. Amen? Practicing praise. 1 Thessalonians 5 verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pag sinabing in everything, kahit ano man ang estado ng buhay natin, sagana man o hindi, matuto tayong magpasalamat. Yan naman po ang turo ng Biblia eh. A thankful heart aligns us with God's will and open the doors to deeper righteousness. I wish yung nanay ko buhay pa ngayon. How I wish yung nanay ko buhay pa ngayon. Kasi late na ako nakakilala sa Panginoon eh. Yung nanay ko namatay kasama ko po. Kasama ko siya na naghihingalo. Ando doon po ako, nakita ko siya. At wala pa ako sa pananampalataya noon. Kitang-kita ko paano siya namamatay. Kaya nga kayong mga bata na may magulang pa, pasalamatan nyo nanay nyo hanggat buhay pa. Kasi darating ang time, wala na kayong nanay, hindi nyo na magagawa yun. But paano ba tayo napunta doon? Practicing with praise. Huwag niyong ikukumpara yung nanay nyo sa iba. Buti pa yung nanay ng iba, pag binibilihan ng iPhone 16. Pasalamat ka, meron kang nanay na matino. Diba? Kahit di ka mayaman. Mahirap magpasalamat kapag sagana na eh. Napakahirap magpasalamat kapag sagana na yung buhay. It is hard to appreciate yung rice if you have plenty of steaks. Tama? Hindi mo napapasalamatan yung kabote kasi kinakain mo masarap na eh. So sana, wag naman po sana humantong sa ganun. Mahirap magpasalamat kapag punong-puno na tayo sa sarili. Napakahirap. Sometimes, kailangan nating maranasan maging walang-wala so we can be appreciative sa mga darating sa buhay natin, maliit man or malaki. Minsan, i-evaluate natin sarili natin bakit tayo walang-wala. Baka hindi na tayo mapagpasalamat. God is teaching us lesson for us to be thankful, to practice praise. Colossians chapter 3 verse 17, and whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Ano ba naman tong sapatos ko, ma? Bakit yung iba, Nike? Sa akin, Magic Sarap yung tatak. Di ba? Nagreklamo ka pa, yung iba nga walang pa eh. Di ba? Meron ba sapatos na Magic Sarap? Diba? Ano ba naman tong cellphone ko, ma? Oppo lang. Pasalamat ka walang cellphone, yung iba nga walang kamay. Ano ba naman tong bahay natin, walang kisame? Hindi ka ba nagpapasalamat? Yung iba nga sa Manila, natutulog sa may gilid ng kalsada. Ano ba bang klaseng pamilya to? Ang gulo-gulo. Buti nga may pamilya kayong iba, walang magulang eh. Tandaan natin mga kapatid, kung anong meron tayo na unthankful tayo, pangarap yan ng ibang tao. Alam nyo, ako nagigilty, ayoko sanang ipangaral to eh. Pero kailangan. Hindi ko pwedeng iwasan. At ito pang napakasaklap. Maraming mananampalataya ngayon
Nagkaroon lang ng kaunti, hindi na marunong magpasalamat. Yan po ang nakakalungkot. Sana, mga kapatid, kapag nakaranas tayo ng kaunting kasaganahan, matuto pa rin tayo magpasalamat at huwag tayo makakalimot kung saan tayo nanggaling. Next, fourthly, to harvest bountifully, persevering in prayer. Mga kapatid, ang pinakamahalaga sa mga services natin, prayer meeting. Because this is the way we communicate God. Alam nyo, tayo, minsan tayong Baptist, nagiging Katoliko tayo eh. Pwede ko po bang sabihin yon? Gusto mo ng answered prayer, pero ikaw wala ka dito pag prayer meeting. Ginagawa mong pari yung simbahan. Kala ko ba, iniwanan natin yung reliyon natin na ganun, pero bakit ganun ang pamumuhay pa rin natin? Ginagawa nating pari yung simbahan. Don't expect na sasagot ang Panginoon sa panalangin natin kapag prayer meeting hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga. Hindi po ako nagagalit dito. Ang nagagalit, Panginoon eh. Tapos magko-complain tayo, bakit ganitong buhay ko? Bakit ganitong buhay ko? Sis, Brad, pumunta ka ba sa church pag prayer meeting? Ang gusto kasi natin, mag-harvest pero ayaw natin magtanim. Yan. Gusto natin mag-harvest pero ayaw natin mag-cultivate. Lagi ko pong sinasabi ito, there is no elevator to success. We have to take the stairs. May mga nag-college tayo, hindi naman automatic, naging engineer sila, hindi naman automatic, naging graduate sila ng pharmacist, nagsunog sila ng kilay. Balik po tayo sa spiritual. Kung gusto natin ng answered prayer request, sipagan natin magpunta ng prayer meeting. Pastor, kahit saan naman pwedeng manalangin eh. Ginawa ang simbahan for the believers. Kung gusto natin ng answered prayer, dapat sipagan natin manalangin. James 5 verse 16, confess your faults one to another, and pray for one another, that ye may be healed. That effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Sabi ng verse na to, prayer keeps us connected to the source of righteousness and strengthen us for holy living. Maintain a lifestyle of consistent, heartfelt prayer. I believe in Luke chapter 11, sabi ng mga disciple sa Panginoon, Lord, teach us how to pray. Kahit magaling ka kumanta, kapatid, kung hindi ka marunong manalangin, baliwala yan. Kahit magaling tayo mag-preach, kung hindi tayo marunong manalangin, ang preaching natin is in vain. Kahit ikaw pa yung pinakamatalinong tao sa buong mundo, if you don't know how to pray, ikaw ang pinakamiserableng tao sa buong mundo. Because maraming tao na ginamit ng Panginoong ordinaryo pero mapanalangin, God works in their lives. Napakahalaga ng panalangin. And then fifthly and the last, para mag-ani po tayo ng masagana, spiritually. Of course, producing fruit. Hindi naman po pwedeng magtanim ka, kinultivate mo yung lupa, hindi po pwedeng wala kang ani. So magpuproduce po ng fruit yan. Sa buhay natin, hindi man tayo perfectong Kristiyano, pero kahit papaano, meron sanang lumalabas na prutas. Producing fruit. Philippians chapter 1 verse 11, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Psalms 1 verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. Harvest po yan. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Pero ito po yung taliwas kapag tayo naman, tamad tayo magtanim, tamad tayo mag-cultivate, tamad tayong alagaan tinanim natin, John chapter 15 verse 3. John chapter 15 verse 3. Ito po yung sabi ng John 15 verse 3. Ang sabi sa libro na nabasa ko po, pruning is not pleasant, but it is productive. Minsan, kaya may pinuputol ang Panginoon sa buhay natin
para mas lalo pa po tayong yumabong, lumago. John 15 verse 3. John chapter 15 in verse 3. Verse 2, sorry. Every branch in me that beareth not fruit, i-take it away. Yung mga sanga daw na hindi nabubunga, pinuputol daw ng Diyos. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Mga kabataan, kapag may inaalis ang Panginoon sa atin, meron siyang purpose. Gusto niya magamit pa tayo. Believers, kapwa ko mga mananampalataya, kapag meron inaalis atin ng Diyos, isipin natin, merong gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Baka sagabal yun sa paglago natin spiritual. Pasakop lang tayo sa Panginoon and God will use us tremendously. So iwanan yung dapat iwanan. Sabi nga ng kanta di ba? Isang babalikan, isang iwanan. Nakakatawa, tama? Pero spiritual natin yon. Iwanan natin yung kasalanan, balik tayo sa Diyos. Kasi galing naman talaga tayo sa Diyos Pero kung hindi natin iiwanan yung kasalanan natin, hindi tayo lalago. Hindi tayo magagamit ng Panginoon. True righteousness bears fruit that blesses others and glorifies God. Ang tunay daw pala na katuwiran, ito yung bunga na kung saan nagiging pagpapala tayo sa iba. Hindi ka maging pagpapala dito, sa ibang lugar, pwede. Examine ourselves if we are seeing the fruit of love, joy, peace, and obedience. Suriin daw natin sarili natin. Meron ba tayong bunga ng pag-ibig? Kapag nagbi-ministry ba tayo, masaya sa puso natin? O napipilitan tayo, o kaya tayo nagbi-ministry kasi competition. By the way, hindi tayo nagko-competition dito sa simbahan. Kung competition ang hanap natin, this is not the place for us. Pangalawa, yung joy. J-O-Y. Kagalakan. Alam niyo, madaling maging joyful kapag okay ang lahat Paano kapag iniwan ka na ng best friend mo? Paano kung wala na lahat sa'yo? Maging joyful pa rin ba tayo? Peace. Dapat walang Kristiyanong palaaway. Binungangaan ka ng kapitbahay mo. Sige, binato mo naman yung bubong. Diba? Kung magiging palaban na lang tayo, kapatid, sa paghayo na ng salita ng Panginoon. Minsan, tapang-tapang natin makipag-away, pero pag mag-soul winning, ayaw natin. Diba? Ang lakas-lakas ng bibig natin dito sa church natin. Paglabas, nangangarayom tayo. Diba? Sana yung katapakan natin, gamitin natin sa ayos. Okay? Obedience. Ito, dito, bagsak tayo lahat. Alam nyo, ang nakakabulag sa obedience, sacrifice. Minsan nakala natin, nag-sacrifice na tayo sa ministry, kahit di na tayo sumunod, okay lang. Tandaan natin, kahit gaano tayo kagaling, kung di tayo marunong sumunod, kaya tayong palitan ng Diyos. At mas masakit pa sa inaakala natin. Kung iniisip natin, magaling na tayo, kapatid, meron pa mas magaling sa atin yung Panginoon. Kasi the moment na sumuway tayo, kahit sino pwedeng ipalit sa atin. Sabi nga, if you have a need, plant a seed. Kung may kailangan ka, magtanim ka ng buto. If you have a need, plant a seed. Gusto mong umani, ayaw magtanim? Ano yan? So, ngayong gabi, nais ko po magtapos sa isang istorya. Meron isang binata. Mahirap lang sila. Yung bata na yun, may sakit yung nanay niya. 50-50. At nagpunta siya sa pharmacy, wala siyang pera. Ngayon, nakita niya yung gamot. Nakalagay sa ibabaw ng tray. At yung gamot na yun, yun ang makapagdudugtong ng buhay ng nanay niya. Wala siyang pera, desperado siya. Sa madaling salita, kinuha niya yung paninda na walang bayad. Alam mo ginawa sa kanya, nahuli siya ng may-ari. Binugbog siya ng may-ari. Tinatadyakan siya, sinisipa siya sa mukha. Hindi niya binibitawan yung gamot. Sabi niya, kailangan mabuhay yung nanay ko. Kailangan kong gawin to. Umiiyak siya.
At finally, mayroon nagtitinda ng mami malapit sa may pharmacy. Nakita na may-ari ng mami yung bata binubugbog, tumakbo yung may-ari ng mami. At inawat niya yung may-ari ng pharmacy. Ano po ba nangyari? Kawawa po yung bata, ano po bang nangyari? Kasi yung bata na yan, ninakaw yung gamot. Magkano po ba? 1,500. Sige, babayaran ko na. Sabi na nagtitinda ng mami, babayaran ko na. Iho, umuwi ka na. Dalhin mo yan sa nanay mo. Then finally, yung bata, tumayo, wasak-wasak yung damit. Humihikbi pa siya sa pag-iyak. Salamat. Madudugtungan na yung buhay ng nanay ko. Salamat sa tao na yan. Tinignan niya muna yung mukha bago siya umalis. At sa madaling salita, yung bata, naibigay niya yung gamot niya sa nanay niya. Yung nanay niya gumaling sa sakit. At to make the long story short, lumipas ang mahabang panahon. Yung may-ari ng mami na stroke. Unang stroke, comatose. Nagkaroon ng blood clot sa ulo. At yung anak ng may-ari ng mami, iyak ng iyak sa ospital. Kasi parang hindi na mabubuhay. Pero magaling yung doktor. Yung nanay, yung may-ari ng mami, milagrong nabuhay. Alam nyo ba? Umiiyak pa rin yung anak na may-ari ng mami. Kasi ang bill nila ay umabot ng 2.5 million. Saan tayo kukuha nito? Ngayon, yung batang lumaki, na binugbog ng may-ari ng pharmacy, yun yung tinulungan ng nakomatos. Nagigets po natin? Natatanda niya, ito yung tumulong sa akin dati, nag-flashback sa utak niya. Ito yung tumulong sa akin dati Sabi niya, ma'am, patingin nga ako ng bill. Okay, simula ngayon, wala na kayong babayaran. Charge it to my account. Alam mo yung anak na nagtitinda ng mami, yung may-ari, lumuha sa tuwa. At yung pasyente na milagrong nabuhay, natuwa din. Alam mo, sabi ng doktor, Nay, doktor na po ako ngayon. Ako po yung tinulungan nyo dati na binubugbog, binayaran nyo yung gamot, kaya naaalala ko kung ano yung ginawa ninyo sa akin. At ngayon, oras na po ng pagbabalik ng kagandahang loob na binigay nyo sa akin. Sabi ng doktor, charge it to my account. Anong lesson doon? Huwag tayong mapapagod gumawa ng mabuti. Hindi man natin anihin ngayon, darating ang araw, mangangailangan din tayo at yung tao na yun siguro, pagkukrusin ang ating landas, siya din ang makakatulong sa atin. Kaya kung sino yung tinutulungan natin ngayon, okay lang yan. Balang araw, aanihin mo rin yan. Di ba sabi ng Panginoon, charge it to my account? Sabi ng nagtitinda ng mami, di ba? Charge it to my account. Alam niyo ang Panginoon, ganun din ang ginawa niya sa atin. Charge it to my account. Yung kasalanan na meron tayo, na itinanim natin, ang Panginoon ang nagbayad sa krus. Para tubusin tayo sa ating kasalanan. All we have to do is manampalataya sa Panginoon na siya'y galing sa langit, ipinako sa krus, namatay nilibing, after 3 days, nabuhay na magmuli para sa atin. At magsisi tayo ng kasalanan. Ang pagsisisi ng kasalanan is a change of mind, pagbabago ng isip, that leads to change of direction. Mga bata, kung gusto natin, maging mabuti tayong anak, magsisi tayo ng kasalanan. Manampalataya tayo sa Panginoon na kaya niya tayong baguhin. Sa mga kapwa mananampalataya naman, marahil napapagod ka ng gumawa ng mabuti. Kagaya ng isang bata na yon, hindi niya nakalimutan kung sino yung tumulong sa kanya. Sabi ng Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ang tanong, kamusta ang tinatanim natin ngayon? So head bows and eyes closed. Alam ko meron pong kinakausap ang Panginoon. Yuko po tayong lahat. Gusto po ba natin mag-harvest bountifully? Sa mga estudyante, gusto mo bang tanggapin yung Panginoon? Gusto mo ba na magkaroon ng dalisay na puso?
Gusto mo ba baguhin ng Panginoon yung pamilya mo? Dapat magsisimula sa iyo. Pastor, gusto ko pong tanggapin yung Panginoon. Would you pray for me? Sige, huwag ka mahihiya sa mga estudyante natin, sa mga players natin. Hindi kita tatawagin, I will pray for you. Pastor, gusto ko pong tanggapin yung Panginoon. Meron ba? Sabi ng Panginoon, kapag kinahiya mo yung Panginoon, kakaya din niya ikaw sa langit. Kumakatok yung Panginoon sa inyong puso. Kinakausap ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kapag narinig mo ang kanyang tinig ngayon, huwag mo tigasan ang kanyang puso. Pastor, ipag-pray mo ako, gusto kong talagang tanggapin yung Panginoon sa mga kabataan. Sige po. Yes, amen. Merong isa, praise the Lord. Meron isang player, meron pa ba? Dalawa, praise the Lord. Tatlo, amen. Sige, huwag ka mahiya. Meron pa ba? Tatlo lang, estudyante. Apat, amen. Meron pa ba? Apat lang ba? Hindi kakaya yung Panginoon, tatanggapin yung Panginoon sa mga player natin? Apat lang ba? Apat? 5, amen. Sige po, kay Maya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Praise the Lord. Ngayon, it's between you and God. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, maraming salamat po. Kayo po yung namatay sa cross, nagbayad, niligtas ako sa kasalanan. Panginoon, tinatanggap kita na Panginoon na tagapagligtas ng buhay. Maghari ka sa buhay ko, baguhin niyo po ako. Salamat, merong 19 nakakilala sa Panginoon. It's between them and God. Bahala ng Panginoon. Sa mga believers naman, kita niyo po yung prutas natin. Patuloy lang tayong gumawa ng kabutihan para sa Panginoon. Kung ikaw naman mananampalataya, na-challenge ka, bakit hindi ka pumunta dito sa harap? Lord, minsan napapagod na ako sa paglilingkod, pero help me to be steadfast. Amen. Panginoon, minsan di na ako napapansin. But help me, Lord, na kahit wala nang atin, alam ko na someday aanihin ko po ito. Amen. Kung meron ka pinagdadaanan, just talk to God. Have a little talk with Jesus. Because Jesus Christ is the answer sa ating pong kalagitnaan. Sige po, hindi pa po tapos ang lahat. Maybe God is speaking to you, napapagod ka na, hindi ka napapansin yung effort mo. Tandaan mo kapatid, ang Panginoon hindi bulag. God is talking to us right now. Amen. Purihin po yung Panginoon. Sa mga believers, Pastor, nahiya ako. Amen. May lumapit na sa harap, oh. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sige po, quench not the Holy Spirit. Napakabuti ng Diyos. What a mighty God we serve. Sa mga believers, marahil nahihiya ka, Pastor, please pray for me. Pwede niyo po ba akong pag-pray, Pastor? Sige po, mga believers, pag-pray kita, Pastor, please pray for me. Kailangan ko po ng lakas na yan galing sa Panginoon. Tatawagin ko po yung amen. Sige, pag-pray ko po yan, sister, ha? So, mag-pray po ako. Magpapaawit po yung ating pastor. Pwede pa rin tayo lumapit sa altar. Tayo po yung manalangin, Panginoong Diyos. Thank you, Lord, for moving of the Holy Spirit. Salamat sa mga kabataang kinausap mo. Sa 19 na kaluluwa na tumanggap sa iyo. Salamat, Panginoon. Lord, it takes pride para hindi lumapit dito. Pero, Lord, may mga taong lumapit, may mga player na lumapit. Thank you for your word. Lord, kayo po ang makita. It's all about you. Ikaw po ang dahilan nito. Thank you, Lord, in the midst of trials, we can still witness your power, Panginoon. Bless our last singing. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat as we sing our last song. And if the Lord spoke to your heart, you can